halimbawa yung sa pagkaling na. Ano yung ano doon? Ano yung presyo doon? Depende rin. Kapag mahalang itlog, mahalang manok, mahal din ang kal. Sino mga pati ipot ng manok, mahal din. Pati ipot siya, nasa binibenta rin. Ano yan? Domino, no, sabay-sabay, domino effect. Kapag mahal, halimbawa, mahal ang itlog, asahan mo mahal ang kal. Bakit? Mahal ang kal kasi ayaw nilang magkal. Diba? Parang kayo, purkaling na yung manok nyo, inaawitan ko na yan. Siyempre, ayaw nyo ibenta dahil mahal pang itlog. Ako naman pero, sa pag-awit ko, sige na, taasan ko na, ganito. So, umaabot halimbawa minsan, mga 105, 100. Per peraso? Per peraso, 96. Pag mura naman, siguro mga 65. Ganyan. So, hindi per kilo, no, sir? Hindi siya per kilo, per piece. Per piece siya. Pero kapag binebenta ata nila per kilo, parang dun sila, no? Kapag mahal din ang itlog, mahal ang kal, pati yung ipot, mahal din. Oo, per sako yan eh. Ipot, nabibenta. Oo, nabibenta. Kaya lang yung sa inyo, pwede lagyan ng isda yun. May isda dun, sir. May isda sa baba, sir eh. Mga panggasos. Ano yun sa inyo yun? Hindi, dun sa may-ari. sa may-ari. Ano yun, hindi ba pwedeng, pati yung isama niya? Alisin niya ng pwede. Mas maganda sana, sir, kung maganda eh. Pwede. Mas maganda. Oo, tilapia. Pwede. Binibigay nga niya eh. Sabi niya, pag nakuha ko yung dory ko, ikaw awakan mo na rin to. Ano nga, ipagtabi nga ako ng yung buhay, lagay ko sa aquarium. Yung panggasos na. Malaki yun eh. Parang hammerhead, 2 years bago mo ma-harvest. Ginagawa ka na yung mga dory fish ba? Yung sa sweet and sour. Yung mga puti yung ano niya, no? Maganda yun, cream dory. Yun yung mga ginagawa fish fillet. Fish fillet. Kasama po pala natin si Sir, Sir Francis Charlie. at saka si Sir Charlie sa Apalit, Pampanga. Pero si Sir Charlie ay taga rito sa amin, Maluwad. Yan. Sila po ay namasyal rito para makipag-usap dahil nagbabalak silang magpaitlog ng manok. Yan, 1,000 heads yung kanilang panimula. Yan. So, nagkwekwentuhan po kami rito. Maganda rin na i-video natin para yung mga katanungan nila na sinasagot ko ay mapanood nyo, magkakaroon na rin kayo ng idea. Kasi parang yung sinabi ko rito na kapag mahal ang itlog, mahal ang kal. So ngayon lang natin yun nasabi sa vlog natin. Mas maganda siguro, sir, kung halimbawa kaling na yung manok mo. Siguro dapat tiyempuan mo na rin yung para hindi matagal may stop yung operation. Kasunod na. Yung iloload mo kaagad, dapat may schedule na rin. Ganun talaga yung dapat, sir. Halimbawa, or kaling na yung manok nyo, tapos merong may second batch kayo na nangingitlog pa, na hindi pa siya for kaling. Yung kapalit nito, naka-schedule na sa akin, naka-order na. Para pag halimbawa, magkakal kayo na halimbawa ng August 15, yung delivery ko ng RTL August 26. So pagkakal ninyo ng August 15, linisan ninyo, i-disinfect, tapos andyan na yung delivery ko. Ganon. Sir, yung pala mga RTL na yan, di ba may nakikita akong parang yung balayibo nila naglalagas. Parang naglulugod na. Ganon naman talaga yan. Pero hindi kailangan paliguan, Hindi. Basta once na nakakulong dyan na lang. Oo, ganon lang. Maging gusto yung balayibo. Pwede rin nating paliguan sana. Wala namang lalo na pag, di ba, pag yung mahilig tayo sa game foul, pinapaliguan naman natin yan eh. Lalo na kapag kinukuto, ganyan. Pwede sana. Ang problema, kung 1,000 yan, sawa sa lublog. Oo, magsasawa ka, mangangawit ka sa tsaka may itlog kasi. May itlog sila. Babasa. Pag nagpumiglas yan, baka mabasagan. Basagan. Sir, yung itlog naman, ilan yung days nung pwedeng i-store? Kapag ganitong panahon, kahit 3 linggo, andyan lang sa ibabaw ng mesa. Pwede. Hindi yan mabubulok. Pero pag mainit, sir. Pag mainit, siguro mga 2 weeks, ganyan. Sir, so pwede kami halimbawa kung nasa peak na yung mga manok namin, nasa peak na. Kung mag-iipon muna kami, once a week lang kami magbenta. Pwede naman. Walang magiging epekto sa mga basta ang gawin, kung ipunin ninyo,
ang gawin ninyo, dapat meron kayong marker kung sino yung pinakaluma na itlog. Yun ang, Kasi kung isang linggo yan, di syempre pinakaluma ninyo 7 days. So, dapat identified kung sino yung 7 days old na itlog. Para yun yung una nyong ibabagsak. i-release na, sir. Hindi, kung halimbawa sir, yung mga itlog na yon, may isang buyer ka na kukunin lahat yung pang isang linggo. Mas maganda pa rin sabihin natin. Ito yung Ito nauna. 3 araw na to, ito 4 na araw, ganyan. Ito kahapon lang Kasi to. baka i-stock niya rin, no sir? Kasi pag in-stock niya yon, baka ang maunang maibenta niya yung uli, lang. Yung bago. So dapat alam din niya, i-declare din natin. Ayan. Anyway, hindi naman yun bugok. Oo. Tapos sir, yung mga tray. Yung tray palitan. So, invest lang pagka-deliver kami, natin, una lang, no sir? Sabi nyo invest sa una. Pero ako naman, invest ng invest. Bakit sir? Napapalitan ng luma. Matitigas rin ang ulo, ayaw magsuli. Hindi sinusuli ng mga... Magkano naman per tray sir? Binibili ko na lang ngayon, second hand, 225. Kaya lang, pag second hand naman, wag nating gamitin kaagad. Wag nating dalhin kaagad sa loob ng farm natin. For biosecurity reason. Baka may dala sakit. Baka may dalang sakit. Kaya, istakin muna natin ng at least 1 week. Kaya kung ipaaraw mo sir? Ipaaraw, mas the best. Di ba parang yung COVID? Oo. Di ba sabi nila nun, yung COVID parang nabuboy siya ng mga 12 hours. 24 hours. So, alam ba, pag may dumura dyan sa railings, nahawakan mo, 3 hours pa lang yun, nahawa ka na. Pero kapag lumipas ng mga 24 hours, wala naman eh. So, malamang yung birds flu, yun lang naman yung kinakatakutan natin. So, malamang ganun din yun. So, ako, nilalagay ko pa talaga sa bodega, at saka ang the best, ipaaraw. Ayun. Pero bili ko kasi 225. Tinatamaan din sa yung mga abiyan mo. So far, di pa naman ako natamaan. At sana wag naman. Diba? Hindi, pero may tendency na katulad ng mga game foul natin na ano, di ba, minsan may... Minsan kasi yung mga tumama sa game foul natin, hindi naman siya birds flu. NCD lang. NCD. Yung peste. Peste, oo. Wala pang gamot doon na, sir, habang na-invento na... Wala pang bakuna na na-invento. Pero di kasali sa ESF yan, hindi Hindi siya. Iba. Iba, no? Ibang string. Pero once na binigay mo yung RTL sir, vaccinated na. Bakunado as per to our program. Lalo na ngayon, mahal ng bakuna ngayon kasi meron na tayo. Per piraso ano sir? Oo. Grabe. Nagbayad ako ng bakuna nung isang araw, nag-check ako 800,000. Bakuna lang. Bakuna lang sir. Sobra. Ilang pieces yun? 30 nakaload mo? Nasa 23 pesos na ata ngayon ng per head bawat din isa? sa bakuna. Kompleto na yun, sir? Kompleto na yung sa program namin. 800. Maduguran na sir. Halimbawa, ilang libo naman yun. Oo. Pero kung halimbawa 10,000, maabot ako ng mga 250,000 sa bakuna. Kaya ganyan tumataas yung presyo ng RTL. No, sir?